Tinambangan naman ang mga sundalong sumama sa paghahatid at pagdadala ng mga PCOS machine sa Tabuk, Kalinga. 2 sundalo ang namatay habang 6 na iba pa ang nasugata. Yan at iba pang insidente ng karahasan sa eleksyon sa report na ito. Ine-eskorta ng mga sundalo ng 17th Infantry Battalion ng Philippine Army ang ilang miyembro ng Board of Election Inspectors o BEI ng Kalinga kanina. Nang tambangan sila ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Kalinga, Cagayan Road sa Tabuk City. 2 sundalo ang patay habang 6 ang sugatan. Pero ligtas naman ang mga may dala ng PCOS machine na nasa hiwalay na sasakyan. Tinutugis na ngayon ang mga nasa likod ng pag-atake. Wala pang tugon ng NPA sa bintang. Patuloy ang investigasyon sa pagpapasabog ng granada sa tapat ng bahay ni dating Justice Secretary Raul Gonzales sa Haro, Iloilo. Wala na sugatan sa insidente. Hinala ng dating kalihim, panggigipit ito ng mga kalaban ng pamilya sa politika lalo't tatakbo sa pagkakongresista ang anak niyang si June Gonzales. Si June ang bumaba and woke me up. So we checked on the premises outside. I did not notice any damage there. Yung pala sa labas. Tinutugis na ang bumaril sa isang barangay tanod sa Lawag City, Ilocos Norte pasado alas 6 ng umaga kanina. Base sa investigasyon ng mga pulis, taga-suporta umano na isang mayoral candidate ang biktima na may nakasagot ng taga-suporta raw na isa pang kandidato. Kwento sa Lawag Pulis na asawa ng biktima, dinatnan pa umano niya ang 2 na nagtatalo bago binaril ng suspect ang kanyang mister. Patuloy na pinaghahanap ng mga pulis ang suspect. Binalabog na magkakasunod na putok ng baril ang bahaging ito ng Barangay Katuday sa Bolinao, Pangasinan kagabi. Humigit kumulang 500 metro lang ang layo nito sa isang polling precinct doon. Batay sa investigasyon ng Bolinao Police, lasing daw ang suspect. Di na siya dinatnan sa kanyang bahay pero may nakuha roong 9 na bala at isang magazine ng M14. Nilinaw naman ng mga taga-barangay na wala raw kinalaman sa eleksyon ang pamamaril. Ang mga gulong dulot ng kalasingan ang gustong pigilan na maagasan ang pagpapatupad ng liquor ban ng COMELEC. Pero dahil hinarang ito ng Korte Suprema, hindi na raw ito itutulak pa ng COMELEC. Kaya sa bispiras at araw na eleksyon na lang ipapatupad ang liquor ban. Binaba namin sa 5 araw. Mukhang ayaw pa rin ng Korte Suprema. So, di baba natin sa 2 araw. At yun naman ang nasa batas. No? Sir, were you disappointed na for the end time kumontra na naman yung Supreme Court? Hindi. Dahil ngayon makakainom pa ako ng 3 araw. Para sa saksi, Sherian Torres nag-uulat.